Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So po naman batiin si Dr. Annie. So hello sa inyo, Dr. Annie Bagon. Happy birthday po sa inyo. At of course, binabati ko rin si Brother June and Sister Vanessa. Hello po sa bawat isa sa inyo. Nakikiselebrate po kami sa inyong birthday, Doc Annie. So yung ating series po ay patungkol po sa experiencing God's peace. Ito po yung dalangin ko na ma-experience po natin, maranasan natin yung kapayapaan ng ating Diyos. Now, dito po sa John chapter 14, verse 27, ito po yung talata na pag-aaralan po natin ngayong umaga. Ito po yung mga panahon na ang ating Panginoon Jesucristo ay kinakailangan ng lumisan. Kinakailangan niya ng bumalik sa Diyos Ama. At ito rin yung mga panahon na ang Panginoon Jesucristo ay ipapako na dun sa krus. So, sinasabi na ni Jesus Christ kung ano yung mangyayari sa kanya sa hinaharap. Na kailangan niya nang iwanan yung mga disciples niya. At maraming beses niya nang sinabi na magdudusa siya at yun nga ipapako siya sa krus. So, just imagine, kasama mo yung mga disciples, kasama nila yung master nila for around 3 years. Tapos, this time, akalaan nila si Jesus Christ yung maghahari sa Israel, uupo siya dun sa kanyang trono at makakasama niya yung mga disciples niya maghahari sa bayan ng Israel. Pero this time, magsasuffer siya. And then later on, iiwanan niya yung mga disciples niya. So talagang, bukod sa confusion, talagang troubled sila. Yung talagang bagabag sila. On top of that, sinasabi pa ng Panginoong Jesucristo na sila rin, kung paano inusig ang Panginoong Jesucristo, sila rin ay uusigin yung mga disciples. Kaya talagang halo-halo yung emotion nila, bagabag sila. Now, during this time, dito sa John chapter 14:27, ito po ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila. Pakinggan po nating mabuti, sapagkat ito po ang sinasabi na rin ng Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa atin, bilang kanyang mga tagasunod. Sabi niya po, "Peace I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid." Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. So, mga kapatid, para sa ating lahat, kasi talagang normal sa atin na mapuno ng worries, mapuno ng kabalisahan yung ating mga puso. At lalo na sa atin, ng mga naglilingkod sa Panginoon, hindi talaga maiiwasan na talagang dadanas tayo ng mga matitinding pagsubok sa buhay. Pero habang naglilingkod tayo sa Panginoon, maganda po na makita natin na ang Panginoong Jesucristo, ino-offeran tayo, binibigyan tayo ng kapayapaan. At itong kapayapaan na ito ay kapayapaan na nagmumula sa Kanya mismo. At ito ay kapayapaan ng Panginoong Jesucristo mismo na ibinibigay po sa atin. So, yung unang katuruan po natin ngayong umaga, Jesus' peace is calmness amidst a storm. Yung kapayapaan po ng Panginoong Jesucristo, ito yung kapanatagan sa gitna ng bagyo sa buhay. Naalala niyo po si Jesus Christ nung naglayag siya, kasama niya yung mga disciples niya. Sabi niya sa mga disciples, "Tara, sunod kayo sa akin." Naglayag sila, sumunod yung mga disciples sa kanya, naglayag sila. Eventually, nagkaroon ng malakas na bagyo, binabayo ng malakas na alon yung kanilang bangka na almost halos lumubog na, At yung mga disciples, taranta, talagang takot na takot. Tapos si Jesus Christ nandoon, natutulog sa bangka. Natutulog lang siya dun sa bangka. Meron siyang kapanatagan amidst a storm. Bakit? Bakit si Jesus Christ hindi natataranta? Bakit si Jesus Christ hindi nagpapanik? Bakit si Jesus Christ hindi nagugulat sa mga ganitong senaryo, bagyo sa buhay, mga pagsubok? Sa kanya nga, ang kinakaharap niya rito, kamatayan. Matinding pagdurusa. Bagamat ang ating Panginoong Jesucristo talagang
yung puso niya talaga may ano rin eh, bilang tao talagang, Lord, kung pwede lang sana wag kong danasin yung pagdurusang ito, pero hindi ang kalooban ko kundi ang iyong kalooban. Hindi ko masasabing takot 'yun eh. And I don't think si Jesus Christ natatakot eh. Pero bilang tao nasasaktan siya eh. You know? Pero makikita po natin sa paglalayag ng Panginoong Jesucristo doon sa bangka, yung calmness niya amid sa storm. Makikita natin rin dito sa senaryo na ito nung siya malapit nang mamatay, ipako sa krus. Yung calmness niya amidst that impending suffering. So, ganun din po sa atin, mga kapatid. Meron pong calmness amidst a storm. Kapag yan po ang na-experience natin, kapayapaan po ni Kristo yan. At yung kapayapaan po ng Panginoong Jesucristo yung ibinibigay niya sa atin. Yung meron tayong kapanatagan dahil merong Diyos na siyang may hawak ng ating sitwasyon. Meron tayong kapanatagan at kapayapaan kasi merong Diyos na kasama natin na siyang hindi mang-iiwan at hindi magpapabaya sa kanyang mga anak. Jesus' peace is calmness amidst a storm. Kaya mga kapatid, kahit may bagyo sa buhay, again, lagi ko nga sinasabi, no? Yung bagyo, madalas hindi naman inaalis ng Diyos eh. Yung mga paghihirap, madalas hindi naman inaalis ng Diyos eh. Pero ang bibigay sa iyo ng Diyos, kapanatagan, kapayapaan, at kakayanan na mapagtagumpayan ang lahat ng mga hamon sa buhay. Number 2 po, Jesus' peace is not of this world. Ang kapayapaan po ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi kapayapaan ng kagaya ng naririto sa mundo. Tayo pong mga tao, ang kapayapaan na gusto natin yung normally, no? Nagkakaroon tayo ng kapayapaan kapag safe yung family natin. Meron tayong kapayapaan kapag yung mga nagtatrabaho sa pamilya natin, maganda yung trabaho, stable, may income, maganda yung kita, no? Meron tayong kapanatagan kapag meron tayong savings. Na kahit anong mangyari, okay, may mahuhugot tayo. 'Di ba? Normal po sa atin 'yan. Lalo na po yung mga nanay, no? Kailangan may savings o kaya meron si mister na laging binibigay. As long as may binibigay si mister, as long as may trabaho, as long as may security, no? Meron tayong kapanatagan. Kasi nga naman, kapag pag na-hospital yung anak mo, nagkasakit, no? Tas wala kang pera, talagang bagabag na bagabag ka. Pero pag meron kang mahuhugot dyan, malakas loob mo eh. Meron kang kapayapaan eh. Pero lahat ng kapayapaan na nagmumula sa mundo, yung mga ganong klaseng kapayapaan, nag-uugat sa pera, sa trabaho, sa stability ng buhay, sa tenure, yung mga ganon po, ito po ay kapayapaan lang na nagmumula sa mundo. Pag nawala yung mga bagay na yon, wala ka na rin kapayapaan. Pag naubos yung savings mo sa bangko, wala ka na rin kapayapaan. Bakit? Kasi yung kapayapaan nanggagaling sa mundo eh. Kapag nawalan ka ng trabaho, nawalan ng trabaho si Mr. o si Mrs., nalugi sa negosyo, nawala lahat ng pati kalusugan natin, nawala yung maayos na kalusugan, nawawala na rin yung kapayapaan natin. Now, mga kapatid, lahat po ng bagay sa mundo kumukupas, lumilipas, nawawala. Kaya ang kapayapaan na ino-offer ng mundo, hindi po pang matagalan. Pero yung ino-offer po ng Panginoong Jesucristo, nakabase po yun kung sino ang Diyos. Nakabase yung kay Kristo mismo na hindi nagbabago, hindi kumukupas, hindi lumilipas. Kaya po pag ibinigay sa iyo ng Panginoong Jesucristo ang kapayapaan niya, kahit anong mangyari sa iyo, kahit ano pang sitwasyon mo, may pera man o wala, may pagsubok man o wala, nasa bagyo ka man o nasa still, yung dagat walang alon na talagang payapang-payapa. Or kahit bayuhin ka ng malalakas na alon, it doesn't matter. Kasi ang kapayapaan ng Panginoong Jesucristo nakaangkla. Yung kapayapaan mo nakaangkla sa Panginoong Jesucristo. So, Jesus' peace is not of this world. Hindi po kumukupas, hindi lumilipas, hindi nagtatapos. Hindi nayayanig. Sa pangatlo po, Jesus' peace is fearless. Ang kapayapaan po ng Panginoong Jesucristo ay hindi ka mababagabag, hindi ka matatakot. Kaya sabi po ng Panginoong Jesucristo, peace I live with you. Mga disciples,
Kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. My peace, hindi ordinaryong kapayapaan ito. My peace, this is my own peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. So Jesus' peace is fearless. Kahit anong mangyari sa future, kahit anong mangyari sa sitwasyon natin ngayon mga kapatid, no? Wala dapat tayong takot kapag ang kapayapaan ng Panginoong Jesucristo ay nasa sa atin. Bakit? Kasi alam natin ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay. He is our sovereign Lord. Ang Diyos ang walang mangyayari sa buhay natin na hindi pinapangyari ng Panginoon o hindi hinahayaang mangyari ng ating Panginoon. He is sovereign. Hindi nagpapanik ang Diyos, hindi nagugulat sa mangyayari sa hinaharap, hindi siya yung natataranta. Kaya po tayo mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, we are fearless. Wala tayong takot. Kasi alam natin na yung Diyos ay ang makapangyarihan sa lahat na may hawak ng ating sitwasyon. Jesus' peace is calmness amidst a storm. Jesus' peace is not of this world. And Jesus' peace is fearless. Kaya po sa application natin mga kapatid, do not miss what is freely given. Huwag mong hayaan, libre na Kapayapaan ng Panginoong Jesucristo, wala itong bayad mga kapatid. Libreng ibinibigay sa atin. Do not miss what is freely given. Sana hindi na natin ma-miss yung, minsan kasi tayo mga Kristiyano, nabubuhay tayo sa takot, sa pangamba, samantalang meron tayong Kristo na nasa ating buhay. Ibinibigay niya yung kapayapaan na walang bayad. So do not miss what is freely given. Libre na Binibigay na ng Panginoon sa iyo at sa akin. Nawa, wag nating ma-miss ito. Lumalim tayo sa pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Diyos, at wag nating hayaan na hindi natin maranasan yung ganitong karanasan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kapayapaan ni Kristo. Do not miss what is freely given. Pangalawa po, do not rely on worldly peace. Ano po ito false peace. Hindi totoong kapayapaan. Do not rely on worldly peace. Hindi porket mayaman ka o may pera ka sa bangko, may yung mga nagtatrabaho sa pamilya mo, bata-bata pa, healthy, or malaki kinikita sa abroad, no? Hindi po yan ang pinag-uugatan o pinagkukunan ng ating kapayapaan. Ang pinagkukunan po ng ating kapayapaan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Do not rely on worldly peace. Pangatlo po, do not be afraid of the future. Huwag po tayong matakot kung ano man ang mangyayari sa hinaharap. Sabi nga ni Jesus Christ, no, sa mga sumusunod na mga chapters, sabi niya, I have told you these things so that in me, sa akin, sabi ni Jesus Christ, yung source ng kapayapaan nasa akin. So that in me, you may have peace. Meron kang kapayapaan. In this world, you will have trouble. Sa mundong ito, talagang merong mga pagsubok, merong pag-uusig, merong paghihirap. But take heart, I have overcome the world. Sabi ng Panginoon Jesucristo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nakakaharap kayo o nakaharap kayo sa pag-uusig. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. Napakaganda po, no? Do not be afraid of the future. Kasi si Jesus Christ, siya ay mananagumpay at napagtagumpayan niya na ang lahat. At tayo ay nakay Kristo, napagtagumpayan na rin natin ang lahat. Do not be afraid of the future. Now, para po sa ating discussion, how can we practically apply the words of Jesus when He said, do not let your hearts be troubled, neither let them be afraid? Paano natin ito may apply practically? So, pag-usapan natin po ito sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, right after this devotion, lapit ako kay Lord. Kung nababagabag tayo, kung meron tayong mga alalahanin, suliranin, lapit tayo sa Panginoon. Sabi natin, Lord, forgive me for relying on the peace that this world can offer. Thank you for the peace of Christ that I can experience right now. I want to remain calm amidst the storm. Please enable me to be
not to be troubled, nor afraid of anything. I trust that you hold the future in your hands, my sovereign Lord. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. Ipahayag po natin sa Diyos kung yung ating pananampalataya na siya ang makapangyarihan sa lahat. He is the sovereign Lord. Gusto po magpasalamat sa katuwang po natin sa devotion natin ngayong umaga, si Sister Cherry Lou. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Kasama po natin ito sa ating discussion groups. So salamat po, Ma'am Cherry Lou. At kung meron po kayo natutunan sa devotion po natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.